Tae, ang pula ng ilong ko. Visit na snow to. Uy, kabayan! Andito nga pala ako sa bundok. Namumundok ko dito. Tae, ang daming snow. Sakit sa pisngi. Namumula yung pisngi ko. Tae, snow to. Ayan oh. Ang dami. Visit. So, ang oras na dito ay 23:41 at pumapatak ang snow. So, hali kayo. Ipapasilay ko sa inyo yung snow sa labas dahil pumapatak. Tapos bukas ng umaga ay gagawa ko ng vlog dahil sobrang kapal na ng snow sa labas, guys. So tara, i-open ko yung bintana. So silayan nyo yung snow. So kahit malamig ay ipapakita ko sa inyo, di ba? Ayan. Ang kapal ng snow sa labas. Pumapatak-patak pa kung makikita nyo. Eto. So ang kapal na nung freezer ko dito. Itong labas ng bintana ay freezer ko yan, ano? So nilalagyan ko yun ng soft drinks at ng alak minsan. So ayan, pumapatak yung snow. Masaya akong ipakita sa inyo yan para naman masabi ko na nasa abroad talaga ako kapag umi-snow, guys. So iniintay ko to nung Christmas season pero hindi siya pumatak. Ngayon lang siya pumatak. So, ngayon ay January 4 na dito. So, kahit medyo malamig, nais kong ipakita sa inyo. Diba, namumuti na yung mga sasakyan. Ayun, mga sasakyan yung parang mga kubol-kubol na yan sa malayo. Ayan. So, yun, yung kalsada. Nakikita nyo yung mga sasakyan dumadaan. So, medyo nag-iingat, mabagal kasi yung nagme-maintenance ng kalsada, yung naglalagay ng asin para matunaw yung snow na yan ay hindi pa sila nagtatrabaho. Siguro hindi rin sila prepared kasi nga yung weather ngayon, ang taon ay paiba-iba, guys. Sinasabi dun sa weather forecast na may snow ng ganitong oras pero hindi naman. Pero ngayon talaga, ayan, titikman ko. Diba? Wala naman siyang alat. Nagawa ko ng halo-halo bukas. Kung gusto nyo makita. So, dito yan sa bintana ng apartment ko. Magandang umaga sa inyo dyan sa Pilipinas. Ngayon ay mag-aalas 12 pa lang dito ng gabi o hating gabi, guys, no? So masaya akong ipakita sa inyo yung snow. Magkita-kita tayo bukas sa aking vlog. So andito na naman si Adrian para gumawa ng isang vlog. So kagabi nga ay pumatak itong snow, halos magdamag. So pinapakita ko rin sa inyo kagabi kung mga bandang alas 12 pumatak tong snow na to. So isasama ko rin dito sa vlog ko. Dito nga pala ako malapit sa tinitirhan ko dito. Hinihingal naman ako kasi naman napakalamig, guys. So papakita ko sa inyo kung gaano kalamig ngayon. Ito yung pinakang malamig na sitwasyon. So ngayon ay alauna ng hapon dito sa Poland, no? So gaano kalamig ngayong araw? Check natin. Nandito ako sa medyo pabundok. So ngayon, guys, ay -1. So -1
pero pinapalamig pa nitong hangin or simoy ng hangin, ano. Kaya naman hindi ako tatagal ng isang oras dito. Ang nais ko lang ay ipakita sa inyo tong snow, guys, no. So malamang matagal-tagal ko na tong hinihintay nung Christmas pa. Kaso nga ngayong January 4 lang pumatak. So hindi nyo nasilayan ang white Christmas, pero ito buong kapaligiran ay white ngayon kasi pumatak yung snow kagabi. So pinakita ko sa inyo kasi masaya. Ang saya-saya pero nakakapagod sa pakiramdam, sa totoo lang. Sa lahat ng nakaka-experience ng snow, nakakapagod sa pakiramdam. Kita nyo, diba? Tutubog ko to. Yung paa ko, ayan. Snow. Diba? So inalis ko yung paa ko. Sobrang lamig dito sa kinakatayuan ko. So makita nyo yung mga bata at yung mag-ama naglalaro. Kung nung mga bata ako, pa kami pala dyan sa probinsya, magayon, parang paragos, hinihila ng tatay. So naranasan ko rin yan nung bata ako, pero hindi yung tatay ko yung naghihila. Kaming magkakapatid lang or yung mga pinsan ko, ano. Kita nyo guys, yung kamay ko pinkish, pati yung pisngi ko pinkish na rin. O diba? Daig pa ang facial or nag-facial. Napakalamig. Masarap sa pakiramdam, pero hinihingal ako. Dahil nga, alam niyo naman, negative 1. Tapos medyo may simoy yung hangin. Try nyo diba guys, pag pupunta tayo sa mga mall, pag malamig tayo ay nagja-jacket tayo. Dito ay negative 1. Of course, mapipil natin sa pakiramdam natin na talagang yung tainga ko, ayan yung tainga ko, feeling ko parang malalaglag. Kumbaga manhid na, diba? Kung sinakyan ka ng jowa mo paulit-ulit at hindi ka pa rin naiinda, so yun, manhid na. Yung tainga ko sinasaktan nitong lamig, kaya manhid na, diba? Wow, ito yung pinakang malamig na sitwasyon, yung araw ay may sikat or yung araw ay talagang tingkad na tingkad. So ayun yung araw, kung makita nyo, hindi ko makita. Ba't hindi nyo makita? Basta mabulo yung kalangitan. Tapos nakita nyo yung lapag, yung lupa, puro puti, puro snow yan. So ayan, kahit malamig, kahawakan ko, ayan o, snow yan o guys, snow. Tikman na rin natin, diba? Wala naman lasa, basta yung tikman nyo yung malinis, huwag yung madilaw. Kasi yung madilaw, maihi ng aso yon. O diba? Nikot ko lang kayo dito, nais ko lang ipakita sa inyo. Kasi itong area na to ay pasyalan din, kumbaga unwind walking dito sa area na to. So babalik na ako kasi hindi ko kayang tumagal ng ilang oras dito. Masakit na yung kamay ko, manhid na. Kung mapapansin nyo, diba, nag-gloves na ako, yung parang pang motor dyan sa atin, pero sobrang manhid pa rin. So diba, ayan, ay, mag-isa lang ako nagbo-vlog. Nais ko lang ipakita sa inyo kasi napakagandang pagmasdan sa video, pero sa pakiramdam ko napakalamig. Diba? Para ako nagkakape, mausok-usok pa yung bibig ko. Diba guys? So maraming salamat sa mga nagsusubscribe or sa patuloy na tumatangkilik ng video ko kahit ganito lang. So guys, hindi kasi ako mahilig mag-dubbing, kaya ina-actual ko ng pagsasalita, ano. Kasi wala rin akong time para mag-dubbing or yung ibang style ng mga vlogger. Ako kasi gusto ko direct na
ikakat ko na lang yung mga pwedeng maging violation kay YouTube or kay Facebook, ano. So ito, pinakita ko lang sa inyo yan. Kasi nga itong area na to guys, may nag-skating din dito sa area na to. So papakita sa inyo yung mga bata, napakadami. Hindi pa naman totally ganon yung snow kakapal, ano. Kumbaga mahina pa to, maaaring dumami pa to sa mga susunod na araw or sa mga susunod na linggo or buwan. Basta ang snow hanggang March pa or April dito, ano. So ayun, 'di ba, may skating area doon. So kung mapapansin nyo, yung dito sa likuran ko na yan, yan, skating area yan. Makita nyo, family days ngayon kasi Saturday. So sila nagbabanding, yung mga pamilya dito. Ako naman nag-vlog. Kasi itong area na to, talagang pumupunta sila dito para mag skating, ano, itong area na to. So nilagyan din ng bakod para safety. So ayun, skating area dito sa Tri-City, Poland, guys. So yan, 'di ba? Napakaganda niya. Kung makikita nyo, ayun, sobrang lamig guys. So sorry kasi nga ngayon lang ulit ako nag-experience ng snow pagkalipas ng ilang buwan. Kaya sobrang ang sakit sa kamay. Ito, namamanhid na yung kamay ko. Kaya nag-iingat din ako. Dapat makapit din yung sapatos mo dito kasi nga ayan, diba, madulas yan. Pag nasemplang ka dyan, matik, of course masakit. O baka magkamali pa yung bagsak mo, mabalian ka pa. Kaya yung mga bata ay may magaganda naman ng sapatos niyan, talaga yung mga makakapit din. So ayan, pinakita ko lang sa inyo. So maganda din talaga tong area na to. So yan, nahihiya din ako dyan sa mga mamamayan dito sa lugar na to. So baka ayaw nila sa social media, kaya hindi ko rin naman sila pinipilit tanungin, ano. So yan, pwede pala kayong magrenta dyan. Dito to sa Sopot guys. So kasi meron dito sa Sopot area ng ito, may cable car at saka hindi ko alam kung ano, paddleboard. Hindi kayong gumamit, ano. So kung makikita nyo yung kapaligiran ko ay sobrang puti, ano. So yung kamay ko namanhid na guys, di ba, mamula-mula or mapink-pink. Kasi nga sobrang lamig ng negative sa akin, tapos may hangin-hangin pa. So isang oras na rin ako sa labas. Ikakat ko muna dito guys. So bye bye. Nago ko muna ng ilang minuto yung kamay ko sa bulsa ng jacket ko. So kung mapapansin niyo, diba, ayan, mamula-mula na. Mamaya ay manunuklap na to, ano. Uwi na ako. Balik na ulit ako dun sa station dahil sobrang lamig sa kamay at saka sa tainga ko. Tapos sa pisngi, hindi ko kaya. So kung kita niyo yung sasakyan, diba, pinabunan ng snow. Pumunta kasi yung snow kagabi, halos magdamag, kaya punong-puno yung kapaligiran ng snow. So nais ko lang namang ipakita sa inyo yung sitwasyon dito sa Poland or dito sa lugar ko kapag ganitong pumatak yung snow, magdamag, ano. So kung makikita nyo yung kapaligiran, sobrang puti, o diba, ilan-ilan din yung mga tao. Kasi yung mga tao, of course, nasa bahay yan, umiinom ng mainit na kape or tea or sabaw, nagtutulugan na yung diba. Uwi na ako dahil hindi ko kaya tumagal ang sobrang tagal dito sa labas, baka magkasakit ako. So, pinakita ko sa inyo yung ganda ng snow doon sa medyo pabundok, ano.
Alam niyo naman, mga Pilipino tuwang-tuwa sa snow. Pero 4 na taon ko nang naranasan tong snow. So ayan o, diba? Iguguhit ko yung pangalan ko dito. And hello Eds. Diba? Sana hindi tumunog yung sasakyan. Natatakot ako pag tumunog yung sasakyan. Diba? At least, na-experience ko yung snow ng ilang taon na. Kaya naman namimiss ko rin yung summer dyan sa Pilipinas. So gusto kong umuwi kaso sobrang mahal ang pamasahe siguro. Ngayong darating na 2026. Pupunta ako dyan or bibisitahin ko yung pamilya ko para naman makapag-beach din ako dyan sa Boracay or sa Puerto Galera, no? Hindi ko pa siguro kaya ang afford yung Palawan. Siguro sa mga susunod pang taon. Nais ko pa rin mag-stay dito ng matagal or nagbabakasakali ako maging residente ng Poland. Kaya nag-stay ako, nagtsatsaga sa ganitong klima, sa paiba-ibang klima guys. Ano, nagtitiis talaga ako. Sobrang hirap din sa mga unang pagsubok. Pero nakapag-adjust na ako, matagal na ako dito rin. Kaya kaya na rin naman. Kailangan lang talagang i-balance ko. Kung hindi na kaya talaga, kailangan ko munang tumago sa loob ng establishmento. Kaso nga malayo. Kung makikita nyo, di ba? Puro bahayan dito. Ayan. Bahayan, lahat bahayan. Maglalakad ako about 20 minutes para marating yung station at makapagpainit ng katawan ulit. Then biyahe ulit ako pabalik. Ganito lang yung buhay ko dito sa Poland kapag 3 days guys. Gumagawa ako ng vlog kasi nga maganda naman talaga tong lugar ng Poland. Tahimik, kita nyo diba yung mga tao, wala naman pakialam sa'yo yan basta hindi ka talaga gagawa ng crime. Malaya ka naman dito basta meron kang legal ng papel, meron kang pinanghahawakan ng papel, meron kang trabaho. Mahalaga, nagbabayad ka ng tax. Yun yung pinakang mahalaga sa kanila. Kasi kapag hindi ka nagbayad ng ganon, so of course papadalang ka ng police. So may mga nabalitaan ako na pinauwi ng Pilipinas at pinauwi ng iba't ibang bansa, ano, dahil mga wala pang papel hanggang sa ngayon. So 2 years na daw, ang bali-balita ko 2 years na ay wala pang karta pabito or yung TRC or yung tinatawag na temporary resident card. Kaya sa mga baguhang paparating pa lang, ang advice ni Adrian Kabayan, mag-stay muna kayo sa company hanggat lumabas yung TRC nyo. Magtiyaga muna kayo kahit mabigat yung trabaho, mahirap man yan, or medyo may criticize na pinapahaging sa inyo yung mga katrabaho nyo, or medyo may pagka-racist. Tsagain nyo na muna, huwag nyo na munang pansinin yung mga ganyang sitwasyon kasi uso daw naman talaga yan kahit sa ang bansa, ano. Kaya huwag nyo na lang pansinin, focus na lang kayo sa obligasyon sa trabaho, uwi sa bahay, magluto ng masarap na pagkain, gumawa ng vlog kung mga vlogger kayo, then repeat ang rotation, paulit-ulit lang yan hanggang sa hindi nyo namamalayan, aba, 3 taon na pala ako sa Poland, 4 na taon na pala ako sa Poland, ganon. So makikita nyo yung nilalakaran ko, ayan, to bus station yan. Diba, semento yan, kapal ng snow, diba, ayan. So, diba, ayan, snow. Pinakita ko sa inyo kasi nag-iingat din ako sa paglalakad ko, baka sumala yung tapa ko, mabali
pilayan pa. Diba? Wala naman tayo ditong tagahilot. Hindi uso dito yan. Kaya palagi akong nag-iingat sa mga sitwasyon na hindi agad masusolusyonan ng employer or ng mga kasama mo, ano. So kailangan laging advance kapag nasa abroad ka, i-advance mo lagi yung maaring mangyari. Of course minsan umiinit yung ulo natin, pero kailangan lang natin talagang pigilan yung init ng ulo, lalo na nung mga una-una ako dito. Sobrang asar na asar talaga ako, inis na inis ako sa mga sitwasyon dahil first time ko ding mag-abroad, mga kabayan, ano. First time ko ring sumubok sa abroad. Sa awa ng Diyos, nakasurvive ako ng 4 na taon ng walang nangyayaring masama sa akin, ano. Sana wala naman, pero marami rin akong sinakripisyo, katulad ng maaari kong maging opportunity dyan sa Pilipinas, maaari kong maging pamilya dyan sa Pilipinas, katulad ng relasyon ko, sinakripisyo ko rin yan, yung pamilya ko, diba? Nanay at tatay ko naghihintay sa akin lagi kapag balik ko dyan sa Pilipinas. Mga kapatid ko, syempre kapag breadwinner ka, palaging may naghihintay sa'yo. Pero sa una, tandaan nyo, sa una kailangan yung tumulong kung nasa abroad kayo. Hindi laging sa'yo, para sa sarili mo lang yung sinasahod mo. Pero of course, may hangganan din yung pagtulong mo. Kasi balang araw, tumatanda ka rin, tumatakbo yung oras at panahon, gusto mo rin magkaroon ng pamilya. So yun yung ibig kong sabihin, ano. Kaya't may hangganan yung pagtulong. Mag-save din kayo para sa sarili nyo, para for the future wala nang pumansin sa inyo, may madudukot tayong mga OFW, diba? So isang magandang advice lang yon siguro na maaari kong ma-share sa inyo sa panahon ngayon ay mahirap na, kaya laging kailangan meron kang preparasyon. Of course, hindi naman ako 100% na merong ganon, pero of course nagtatabi-tabi din ako, ano. So ito, di ba, walang snow to, verde pa rin. So yung kalsada dito, guys, nilalagyan niya ng asin, yung pampatunaw nitong snow, kasi bukas itong snow na to sa lapag, ice na yan, hindi na yan snow, patigas na yan. Pagiwang-giwang na yung lakad ko dito, or yung lakad ng mga tao dito. Kaya yung kalsada, yung daanan ng sasakyan, nilalagyan niya ng asin na may buhangin. Yun yung nilalagay ng mga local government dito. Sorry. Yun lang yung nais kong may bahagi sa inyo, guys. Kung may mga naglalarong kabataan doon, ayan, ayoko naman silang disturbuhin. Kasi yung sabi ko nga, ang mga kabataan dito may sariling mundo yan. Wala yan pakialam sa'yo. Hindi naman yan anti-trip. Nire-respeto ka rin ng mga yan. Yan yung mga kabataan. Kaya gusto ko din naman yung mga tao talaga dito. Malapit na ako sa stasyon. Ang saya na experience ko ngayong araw. Diba? Ayan. Madumi yung kalsada kapag nilagyan ng asin na may buhangin. So ayan, nakikita nyo, diba? Ma-brown. Nakakainis yan, pampadumi ng sapatos eh. Yan ako naiinis. Pero pag hindi yan nilagyan ng asin na may buhangin, guys, nagiging ice yan. Lalo na yung kalangitan ay may araw. So diba,
Magtutubig-tubig yan, magiging ice yan. At sobrang delikado ng ice guys. Totoo lang. Kasi isang tapak mo lang sa ice, matik na semplang ka o baka maaaring mabalian ka pa. Kaya yung mga local government dito talagang uma-action agad yan. Lalo na yung mga daanan. Kaya yung mga daanan makikita nyo medyo may brown, nilalagyan nyo ng asin. Yung karsada tunaw na agad yung snow kasi yung truck nagra-rounding yon 24/7, lalo na pag pumutak yung snow nilalagyan niya ng asin na may buhangin. Yung bike station nilalagyan din nila yan. Lahat ng public area or yung daanan nilalagyan nila yan so, para maproteksyonan yung mga mamamayan dito. So ito guys, sana masaya yung pagpapakita ko sa inyo dito sa lugar kung saan ako tumira rin ng 2 taon, ano. Pagpaulit-ulit kong binibisita to kasi gustong gusto ko tong lugar na to guys. Tahimik at tingin ko halos ay mga professional ang mga tao dito. So ikakat ko muna dito, alis na ako guys, bye bye, kasi malapit na ako dun sa pedestrian. So maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa video ko, sa pag-subscribe sa YouTube channel ko, sa Facebook account ko, sa pag-follow nyo guys. So maraming salamat. Thank you guys.